Hello guys, magandang madaling araw na, no? Sorry, medyo late yung pag-record natin ngayon. So, si Aaron nga pala ito, kagigising ko lang kasi, and yes, ito na yung third week natin, no, sa ating investing journey. So yes, bago tayo mag-start, ito lagi yung opening natin, no? Bakit ba tayo kailangan mag-invest? Nag-invest tayo para lumago yung wealth natin, para maipamana din natin sa mga anak natin, sa magiging apo natin, no? So, puro hindi sama ng loob yung ipapamana natin sa kanila. And yes, ito na ulit. Sabi nga natin, 5,000 every week. Ang gagawin natin is magda-dollar cost average tayo depending sa market. So gagamitin natin is dollar cost averaging or percentage model ang gagamitin natin, no? So active ano tayo, long term active investing ang gagawin natin. So within 5 to 10 years pa titignan natin kung magpa-profit ba tayo or malulugi ba tayo. So ipapakita ko sa inyo yung power ng investing. So ngayon, this week, sabi ko nga sa'yo magdadagdag tayo ng konting recap before tayong mag-dollar cost. Importante na tignan natin yung financial side. Kasi nga, investor na tayo ngayon. Hindi na tayo dapat puro nood lang ng TikTok. Pag investor ka, dapat lagi mo binabantayan yung financial. Hindi ka may nakabantay. Hindi ka naman trader. Pero kailangan once or twice a day, tinitignan mo para lang alam mo kung ano nangyayari. Okay, so let's start. So, sabi ko kasi before tayo mag-invest, ano tayo ng recap. Okay, so bago tayo mag-invest, tingnan natin ang una sa mga news this week ha. So every week kasi once a week lang naman tayo gumagawa ng video. Every week gagawa tayo magre-recap din tayo. So isa to sa mga importanteng nakita ko is yung oil. Oil down more than 1% daw. Uncertainty swirls over delayed OPEC meeting. So yung mga oil, no, oil company probably they are down. Yun yung sinasabi nila sa mga importante to. So mapunta tayo, ayan o, UK businesses grow for the first time. So in 3 months. Kaya lang yung high rates nga, mapapansin nyo, sabi ko nga sa inyo is 6.5% pa rin yung rate natin. Ibig sabihin, pag humiram ka ng pera, interest rate. Mukhang maliit siya. Pero pag nag-uusapan na natin is million, billion, trillion, di ba? Sobrang hirap. Ibig sabihin, quantitative tightening tayo ngayon. Hindi sila nagpiprint ng pera. Tandaan nyo, para tumaas yung price ng stock market, isa sa mga importanting, kumbaga ingredient niya kung sa pagluluto is dapat nagpiprint ng pera yung Fed or yung Federal Reserve. Sino nagko-control ng pera. Okay? So, isa yon. Kaya nga ngayon, sobrang baba ng market kasi sobrang taas ng interest rate. Kumbaga, pag humiram ka ng pera, ang laki ng tubo. Okay, para sa mga business, sa mga bilyonaryo, mga trillion company, kailangan nilang umutang para makapag-expand sila ng mas mabilis. Okay, so isa to sa importante, tumaas nga raw pero nag-grow nga yung business pero mataas pa rin yung interest rate. So, sabi nila dito, PH shares. So, Philippine shares continue to ascend. Tumataas daw yung stock market ng Pinas with the help from foreign investors. So, pwede nyo basahin yan. Hindi na tayo ganong magdedal dyan. So, ito naman, micro, so Benguet Corp. Ito sa mga stock sa Pinas. So, nakakuha sila ng permit for Zamboanga, Sibugay Gold Mine. So, it's a good for their company, no? Benguet Corp. Pwede natin tignan to in the future. So, ano to? Kumbaga ito, micro to. Para sa company na to yung news. Yung Benguet Corp is a Philippine stock. Okay, by the way, hindi to financial advice. Gawin nyo yung due diligence nyo. Laging ganun, okay? Sabi nga nila, uh, don't trust, verify. Lagi mong i-verify lahat. Okay, so nandito lang ako as your guide, no? So, yes, babalik tayo. So, ito yung PSEI history natin. This is for actually 3 months. Saka 3 months lang siya. So, pwede mo siyang tignan na mas mahabang time frame. Kasi ako nandito na ako para ipakita sa inyo na PSEI is yung Philippine Stock Exchange Index, meaning uh, inaano niya, the right word is parang tinitignan niya or parang binabalance niya yung presyo. Tinitignan niya or china-chart niya yung presyo ng top
30 companies or yung mga blue chip company natin. Kung mapansin mo, itong blue chip, ayan o. Yung mga blue chip company natin, tinatrack niya yan. So, yun yung explanation niya. So, meaning, nung September, mataas yung stock market. I mean, yung mga blue chip company, yung PSEI natin. Mababa siya. Kung dito ka naglagay, inipon mo yung pera mo, and then naglagay ka is, uh, you know, malaki yung maaano mo, malaki yung makikitain mo. Siguro yung iba pa nga, 20 to 30% na yung tubo ng pera nila kung nakapaglagay sila nung November. Okay, sa real ano ko, portfolio ko, I have kumita ako ng 100, meron akong 100% doon, dumoble yung presyo niya, bumili ako banda dito. So, that's why importanteng lagi kang may cash. Yun yung pinaka sinasabi ko. So, di ba, pansin nyo kung sa crypto tsaka sa US portfolio natin, naglalagay ako ng yung buffer ko naka-cash, hindi ko nilalagay lahat. Kasi nga, mataas yung ibang stocks. Pero sa Philippine stock market kasi hindi ganong gumagalaw yung presyo. Gumagalaw man pero hindi siya ganong kalaki talaga. Mas stable siya. Pero pwede ka pa rin malugi ng 50% or malusaw yung pera mo dito completely, no? So kailangan natin mag-diversify. So ngayon, papakita naman natin yung last week, bandang 6,100 siya. Ayan, no? Kapansin mo kasi dito tayo, I think 20 natin ginawa yung video. Ayan, no? 6,100. Tumaas nga yung ano natin ng bahagya. 6,2 na tayo ngayon. Ayan tayo, 6,246 tayo. Okay, na-close yung market. So, babalik na tayo sa portfolio natin, no? Naalala nyo, 10,000 na yung nalagay natin kasi nakadalawang linggo na tayo. So, kung mapapansin mo, eto, lugi tayo. Bumaba yung portfolio natin ng 1.68%. Okay, yan yung overall portfolio natin, meaning lahat yan. Lahat ng 10 stocks na meron tayo dito, ina-average niya yan. Okay? Pero kung individual stocks, ang pinaka-worst performer natin is yung all home, no? Kung makikita mo, down tayo ng 6%. Well, that's nothing. Mag-average tayo dyan. Magda-dollar cost ako dyan siguro pag 20 to 30%. Diyan ako maglalagay. 6% wala pa yan. Hindi ako ganong kinakabahan dyan. So, ang performer natin naman, ang great performer natin is yung Mega World. Medyo tumaas siya ng 2%, no? So, actually, wala pa yan. So, hindi pa tayo magbebenta or magdadagdag sa mga individual stocks natin kasi nga, hindi pa naman sila ganong mababa. Kasi sabi ko nga sa percentage based tayo. Ako kasi sa crypto, siguro 40%. Stock market sa Pilipinas, siguro 20 to 30% ako. Crypto 40 to 50. Stock market sa Pinas or US 20 to 30% bago ako mag-dollar cost. Okay? So meaning mas bumababa yung stocks natin. Okay? So maglalagay tayo pero pipili ako ng another 5 stocks ngayon. Bakit? Kasi sabi ko nga sa inyo, 'di ba, ang gusto ko is ang allocation ko sa portfolio ko is nasa 2% lang. Mas gusto ko mag-diversified, meaning meron akong meron akong 25 to 50 stocks. Ganun ko siya talaga inaano. Hindi, di baling mag-diversify daw kasi nga beginner investor tayo. Hindi naman tayo sobrang galing. Wala tayong alam sa, insider trading. Kasi iba dyan, sa crypto kasi pwede mong bantayin yung malalaking wallet. Meaning may pinakamalalaking account. Pwede mo silang kopyahin. Sa Pilipinas, wala tayong ganun eh. Hindi natin nakikita ano bang ginagawa nung mga top 10 na pinakamayayaman, saan nila nilalagay yung pera nila. So, di mo makikita, wala tayong way doon. Unlike sa crypto, meron. Kaya maganda siya pag crypto. Mas risky siya, pero mas maraming way para kumita ka. So, dito na tayo. Hindi pa tayo maglalagay ako ng panibagong 5 stocks. Kasi, ito yung pang 11 to 15 stock natin. So, pupunta na ako. Sa unang stock natin, ang unang stock natin is Globe. Okay? So dito, sinasabi ko sa inyo, 'di ba, bawal yung fractional reserve. So, I'm not quite sure kung pwede tayong bumili ng Globe ng isa lang or may minimum siya na 10. So dito kasi ang inaano ko sa inyo is yung fractional reserve. So kung pwede, I'm not quite sure. I think 10 ata. I'll get back to you kung ilan yung pinaka minimum na pwedeng bilhin na sa Globe, okay? So ngayon, maglalagay lang muna tayo ng 1,000 for the meantime, okay? At this price. Kung sakaling bawal, I'll get back to you kung ilan yung minimum na share. Meaning kasi sa Pilipinas, merong minimum share ka na pwedeng bilhin. Wala tayong fractional buying, no, ng shares.
kailangan bumili ka ng, kunyari, minimum 10. Ganon. So, ibig sabihin, kung 10 siya, kung 1,755 ang isa, 17,000 yung kailangan mong pera. Medyo malaki yung kailangan mong ilabas para makapaglagay siya. So, hopefully, no, uh, magkaroon tayo ng fractional reserve na pwede kang bumili ng shares para kahit 1,000 lang pera mo, pwede kang maglagay. Okay? So, ang unang stocks na napili ko is Globe. Why Globe? Kasi Globe is isa to sa pinakamalaking company. Market cap is 252 billion. Isa to sa mga blue chip ng Pinas, okay? Plus, mataas yung ano niya, kumikita siya, okay? So, I'll go with Globe. Yung 1,000 ko, okay, 1,000 pesos lang ulit. Hatiin ko ulit siya sa 5, no? Yung 5,000 ko. Divided by 1,755. Okay? So, 0.569. Okay? 0.569. Sabi natin Globe. Globe. 0.569. Okay. So, kung makita mo, ayan, no? 998 pesos. Wala pa yung, sorry, yung fees dyan, no? Kung gagamit ka ng mga platform, laging may fees. Laging yung tatandaan yun. Okay? So, punta tayo sa pangalawang stocks. Pure Gold. Pure Gold is isa rin sa mga, actually, class A to blue chip na rin tong stock na to. 80 billion ang market cap niya. Okay? Medyo mababa yung nilagyan natin. Isa to sa mga biggest company sa Pinas. So, meron tayong 1,000. Ito maganda, medyo mababa yung share niya per... Sa Globe kasi hindi ko alam kung pwede kang bumili ng isang share, yung minimum niya. So, babalikan ko kayo doon. Dito sa Pure Gold, sorry, mali ako nang na-open. Meron ako 1,000 ulit. Sorry, 1,000. Ang price per share niya is 27.8. Oh, sorry, mali. Ulitin ko. 27.8. Okay, so 35.97. Okay, so balik ako. Sorry, ito yung portfolio natin. Pure Gold ticker symbol is P Gold. Sorry, P Gold. May ticker symbol siya, no? Tinatawag kada stock, individual stock. So, ilan na ulit yan? Is 35.97. Tama? Okay. 35.97. Add position. So, pansin nyo, nagsimula ako, dinadiversify siya. Bumibili ako ng blue chip, big company. Ganun ako. Ganun ang ano ko. Hindi lang puro blue chip ako. Naglalagay rin ako sa medyo mas maliliit. Makakita nyo yung mas maliliit natin na company, no? Okay. Tayo. Susunod tayo is Top Frontier. Ito yung susunod. Ano to? Isa to sa mga holding company. Isa tong holding company. Kung makikita mo, basahin nyo rin yung mga ano nila, company profile nila, anong ginagawa nitong company na to. Okay, gusto ko siya kasi napakataas ng ano niya, ng kaya lang nalugi sila. So sabi ko nga hindi porket mataas yung kita, may profit. Ang importante kasi yung pinaka-profit eh. Okay, profit meaning yun yung kinita mo. Revenue is benta. Parang sa negosyo, bumebenta ka nga, pero may kita ka ba? Or may profit ka ba? Some of the yung ibang ng mga negosyo, malaki yung uh, revenue nila or yung benta nila, pero nalulugi sila. May mga ganon. So, pag-aaralan nyo yun. Ito kasi, sobrang laki ng revenue niya. Kaya, sa tingin ko, makakabawi sila. Yan ang sa akin lang yon. So, gawin nyo yung due diligence nyo. Hindi to financial advice, okay? Sabi nga, don't trust, always verify. Okay, so, isa to sa mga napili kong company. So, TFHI yung ticker niya. TFHI. Sorry, medyo minamalat ako. So, 96 siya, no? So, 1,000 natin, divide by 96. So, meron tayong 10.41 shares. Okay? Okay. So, okay, natapos na natin. Ngayon, babalik tayo, pupunta na tayo sa Vistaland. Manny Villar, no? This is Manny Villar. Isa to sa mga,
totoong portfolio ko, meron din ako nito. Isa to sa mga ini-investan ko talaga kasi nagbibigay siya, bukod sa nagbibigay siya ng dividend, not only that, gusto ko siya kasi ang taas ng profit niya, ay ng income niya. Meaning yung profit kinikita ng company. Okay, okay, so may 1,000 tayo. Hindi na ako magpapaliwanag. Manny Villar isa ang pinakamayaman na Pilipino sa ngayon. Wala na kasi si Henry C. Na diversified na yung pera ni Henry C sa mga anak niya. So, 1,000, 1,000 natin, divide 1.63. 613.49 shares. Okay. Sorry, hindi ka pa pala na-open, no? Vista lang, ticker symbol is BLL. 1.63. And then, sa 1,000 natin, meron daw tayong 613.49 shares. Okay? Kung papansin nyo, bumababa na yung weight. Weight meaning kung ilang percent yung portfolio natin. Ilang percent yung individual stocks. Sabi ko sa inyo, di ba, gusto ko hindi lalagpas ng 2%. So, nasa 50 stocks ang pwede kong bilhin. Pero probably I'll go with 25. Kung gagawin ko siyang 25, makikita natin. So, sa week 5 natin, makikita natin kung ilang percent yung per stock natin, no? So, yun yung fourth stock natin for this week. And last ko is yung RFM. Okay? So, RFM, ito yung mga business na inaano niya, hawak niya, para din siyang holding company, no? Gusto ko siya kasi nagbibigay siya ng dividend at the same time, kapag mo yung dividend niya, 8%. Yung dividend, hindi siya palagi. It will depend, no? Kung ano yung magiging desisyon ng company. Magba-buyback ba sila? Kasi ako gusto ko mag-buyback kaysa dividend eh. Pero syempre dapat mag-buyback yung may-ari, yung mga may hawak ng company sa mababang price, hindi mataas. Kasi useless na mag-buy ka, parang buy high ka eh. Mas maganda kung bumababa yung stock nila, mag-stock sila ng cash rather than magbigay sila ng dividend, mag-buyback sila ng share kung talagang naniniwala sila sa company na yon. Okay? Kaya lang kasi ibang company para mas gusto nila na nagbibigay ng dividend. So ito mataas din yung pataas pa din yung pataas yung revenue niya kaya gusto ko din siya. So food and tobacco yung industry niya, no. Plus 500 yung employee niya. Hindi to accurate, no, yung employees, pwedeng mas mataas to. So nako-consider siya na big company. Kasi but when it comes to market cap, ayan siya. Okay, actually small cap na to, 10 billion. Nako-consider na siya na small cap. Hindi siya micro, hindi siya penny stock, but nako-consider na siya na small cap. So RFM Corporation, okay? Okay, 1,000 divided by 2.99. Okay, 334.44. Alright. So, nandito na tayo. Nalagay na natin yung 5,000 natin. Kung papansin nyo, 6% na lang yung allocation natin, yung weight ng kada individual stock natin. Hindi natin gustong mag-heavy sa isang stock para kahit may mangyari sa stock na yon, hindi masakit, 'di ba? Okay, so guys, ito na yung third week natin, no? Salamat sa panonood. So, gagawin natin to for 5 to 10 years. Kasi sa investing, mas magandang long term ka pero active ka. Active meaning kasi pag sinabi yung passive, ang tinuturo lang nila sa mga Pilipino, lagay mo lang yung pera mo dyan and after 15, 20, 50 years, yayaman ka. It doesn't make sense. Lalo na kung nailagay mo yung pera mo sa mataas, hindi mo alam sobrang taas pala ng market nun. Kasi gano'n yan eh. Mas mataas, mas malaki yung chance na bumaba. Okay, unlike kung mas mababa, mas malaki yung chance na kumita ka. So, yun yung pinag-aaralan natin. At ngayon, mababa. Yung ibang stocks, bumalik na sa pre-pandemic yung presyo nila. Pag-aaralan natin yun next time. At the same time, kung ikaw, magbibigay ako ng layman term sa inyo, di ba? Kung ikaw, isipin mo sale, bumili ka ng, magbibigay tayo ng bag. Yung presyo ng bag na yon, that time, sabi magbigay tayo ng date, June 30, kunyari, June 30 yung date ngayon, bumili ka ng bag, 1,000 yung presyo. Okay? So, after 3 months, yung bag na yon,
ah, bumili ka ulit, I mean, sorry, not bumili ka ulit, nakita mo yung same bag na binili mo. September 30 na, after 3 months, nag 3 days yung SM. Sabihin natin Lazada or ano man, nag 3 day sale siya. Yung same bag na yon, nag, nag-discount siya ng 30%. Sabihan ng 20 to 30% yung discount niya. Anong mararamdaman mo, di ba? Binili mo siya ng June 30, 1,000 pesos, tapos September 30, nag-sale siya. 700 na lang siya dahil 30%. Anong mararamdaman mo? 'Di ba feeling mo ay nanghihina ka pang hinayang, 'di ba? Same thing sa stock market. Mas bumababa siya, dapat mas na-excite ka. Kaya lang kasi baliktad 'yun eh. Pag nakabili ka na parang matatakot ka ay baka malugi. Kaya dapat importante yung fundamental analysis. Kailangan good business yung bibilin mo. Hindi lang ay bababa yung presyo, bibili ako. Hindi ganoon. Kasi pagka ganoon yung mentality mo, mababa, bibili ako, yung pala pangit yung company na hindi mo pinag-aralan. Malulugi ka, 'di ba? Importante pa rin is yung quality ng company. More than pangalawa lang yung price. Number one, quality ng company, hindi ba siya pangalawa, hindi ba siya overpriced? Yun yung pinakabasehan. Mas bumababa siya, mas maganda. As long as hindi nagbabago yung fundamental ng company, okay? So hindi lang tayo nagbe-base sa price ha. Ang pinagbabasehan natin is kumikita ba yung company, ano yung competitive advantage nila. Okay? So salamat sa panonood, guys. Mga kapwa Pinoy, kaya natin 'to. Within 5 to 10 years titignan natin kung anong mangyayari sa pera natin. And salamat sa panonood. Bye for now. See you again next week.